sa bawat araw, sa bawat sandali. Kami ay SMNI. Ang aming uniforme ay hindi lamang tela. Ito'y sagisag ng aming paninindigan. Ipinagmamalaki natin ang ating bansa at ang ating pagiging Pilipino. Pinagsama ng nagkakaisang layunin, ating isinusulong ang revolusyon sa media. Ang templong tahanan ng Diyos at ang sinag, ang instrumento ng katotohanan, at liwanag na nagmumula sa iisang may likha. Pula, ang pag-ibig na nananalaytay sa ating mga ugat. Ang dugo ng bawat bayaning Pilipino na nagbuwis buhay para sa ilang bayan. Itim ang kapangyarihan ng bansa at sobiranya na tanging sa mamamayan lamang. Ang bawat Pilipinong handang ipagtanggol ang kalayaan at katarungan. Puti, ang kapayapaan at pag-asa. Taglay ang katapatan sa lupang sinilangan. Kami ang SMNI. Salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagpanig sa katotohanan. In a world that craves the light of truth, One Network stands as an immovable beacon. For years, the world recognized our unyielding spirit, crowning us the most credible media company of the year. We crossed oceans to become Asia's most trusted and valued international news team, and stood defiant as the most outstanding independent Philippine media. Now, in the year 2026, we still face the howling winds of challenges. They bend the law, trying to make us silent. They spread fear to make the industry turn away. But they have forgotten one absolute truth. SMNI is not built on the fleeting praise of fearful men. We are built in trust. Whether the recognition echoes loudly in the grand halls or sits silently in the living rooms of millions, our foundation cannot be broken. They can only try to silence us, but they cannot silence the people who know we are still the most trusted and quality news channel of the year. Guiding this unstoppable force is our honorary chairman of SMNI, Pastor Apollo C. Kibuloy. The mandate of SMNI for nation building. It is always for nation building. He is not merely a leader. He is a celebrated spiritual leader with strong advocacy for peace and nation builder of the year, hailed globally as a humanitarian pastor of the year, and the most influential and powerful man of the decade. Through every storm, he stands as the King of Peace, championing sustainability and pushing for a unified nation when the world needs it most. Let the shadows try to fall, let the establishment tremble. We are the certified most sustainable and reliable news channel. We are the pulse of the nation. We are the shield of the innocent. The truth is our armor, the people our strength. We are SMNI, and our legacy is the truth. Kapag hindi yan ibinalita ng SMNI, hindi yan totoo. Sa SMNI lang ako nanonood at nag-aabang ng balita. Matanda na ako. Isa lang ang pinagkakatiwalaan ko. SMNI. Hello, Ate Kuya. Ano po yung channel na pinapanood niyo po sa balita? Ako, siguradong SMNI. Kasi kung sino yung pinagkatiwalaan ng Duterte, doon kami. Yes! Yes! Nakapalo po! Ayan po! SMNI. Wow. Bakit SMNI? SMNI kasi legit. Oh, yeah. Okay. No fake news, SMNI. Yeah!
Ngayon po bilang isang OFW at bilang isang Pilipino, in-encourage ko nga yung mga kababayan ko na manood na lang tayo ng SMNI dahil patas ang balita at may puso at malasakit para sa sitwasyon natin sa bansang Pilipinas. Para sa akin, kung ako sa inyo, tumutok kayo sa SMNI dahil dyan lang po tayo makakaasa ng tapat at totoong balita. Tama ng channel po, pinapanood niyo sa balita. SMNI lang po. SMNI lang, wala nang iba. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Marami ka bang katanungan tungkol sa iba't ibang uri ng sakit? Nais mo bang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ito? At kung ikaw man ay nakararanas ng anumang sintomas, mas mainam na agad magpakonsulta sa mga doktor upang hindi na ito lumala pa. Kaya naman, narito ang programang SWAP para sa inyong kalusugan. Ito ang Health Hour, kung saan mapapakinggan ng live sina Dr. Rafael Victor Villanueva, Internal Medicine, at Dr. Christian Joy Villanueva, Pediatrician. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mapapanood ng live sa pamamagitan ng DXRD 711 at DXRD SMNI Davao Media Platforms. Maging alerto at handa tuwing may bagyo. Upang manatiling ligtas, narito ang ilang mahahalagang paalala. Manatili sa loob ng bahay. Iwasan ang paglabas, lalo na kung malakas ang ulan at hangin. Mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Maghanda ng emergency kit. Manatiling updated sa lagay ng panahon. Maghanda ng mga flashlight at extra baterya. Panatilihing fully charged ang iyong cellphone. I-secure ang mahahalagang dokumento sa waterproof na lalagyan. Patayin ang kuryente, gas at tubig kung may banta ng pagbaha. Alamin ang iyong local emergency hotlines. Putulin at tapyasan ang mga sanga ng puno na maaaring mabuwal sa malakas na ulan at hangin. Lumikas agad kung inabisuhan ng mga otoridad. Maging ligtas at maging handa sa panahon ng kalamidad. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Taon-taon, Iwasan ang iba't ibang uri kwento ng sa karamdaman sa tuwing panahon ng tag-ulan. Upang maging malusog at makaiwas sa karamdaman, panatilihin ang kalinisan sa katawan. Laging maghugas ng kamay. Tandaan, kumakalat ang virus sa pamamagitan ng hawaan sa kapwa. Ano man ang panahon, uminom ng maraming tubig. Malaking tulong ito sa katawan upang maiwasan ang dehydration. Uminom ng vitamin C. Pinalalakas nito ang naturalesa ng katawan laban sa ubo, sipon at trangkaso na karaniwang nararanasan tuwing panahon ng tag-ulan. Magdala ng payo upang may pananggalang sa ulan at init ng araw. Sakaling mabasa ng ulan, magpalit ng damit at maligo pagdating ng bahay. Ang malakas na ulan ay maaaring magresulta ng stagnant water na maaaring pamahayan ng lamok na posibleng magdulot ng dengue, malaria, chikungunya at iba pa. Kaya iwasan na magkaroon ng stagnant water. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Kamo nagpaminaw sa DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Nagsibya gikan sa King City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas dating mahal, kini ang DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Philippine Standard Time, alas 6:31 sa buntag ang oras hatod kanato sa Malay, Boracay Island Destination. This segment is brought to you by the Municipality of Malay, home of Boracay Island, the world's best beach. SMNI Radio News Blast sa buntag. Mga balita o mga impormasyong nagadilaang karong kamuntagon. SMNI Radio News Blast
sa buntag. Mga nagpagabagang balita sa Davao ug Mindanao ug tibuok Pilipinas. Ania na! Gikan sa DXRD 711, Ania ang inyong News Blasters. Headlines. Headlines News Blast. Nga mga balita karong kabuntagon diri sa Davao Region. Davao City nag-aproba og 3 million nga tabang alang sa mga naigo sa linog sa Mindanao. Siyudad sa Davao nagduso sa masugot nga pagpatuman sa anti-bullying ordinance. Mga estudyante sa abogasya sa JMC FI College of Law naghatag og serbisyo sa usa ka gatos ka PDL sa Davao del Norte. Ronda Mindanao Mayor Francis Zamora naglig-on sa panag-ubanay sa mga LGU sa Northwestern Mindanao. Northern Mindanao nakarecord og pagkunhod sa krimen ug pagpanalipod sa kabataan. Balitang National VP Sara mibatiko sa Marcos administration tungod sa giingong maot nga panggamhanan. DOJ gilunsad ang National Anti-Corruption Strategy. Balitang international, KOJC ang adult camp sa Hong Kong malampuson. Balitang sports, Alex Yala nahimong unang Pinay nga nakadaog sa Wimbledon singles sa open era. Showbiz News, Ariana Grande gipangalanan o gipalangan ang pipila ka Eternal Sunshine Tour Concerts. SMNR Radio News Blast. Madayaw Davao, maayong buntag Mindanao, Visayas ug Luzon, adlaw karon sa Biyernes, Hulyo 3, 2026. Ako inyong tigbalita, ako si kapartner Vic Dahod. SMNR Radio News Blast. Sugdanan nato itong mga balita sa diri sa Dakbayan sa Davao. Gipalihok na sa Davao City ang mga lakang aron mapalig-on ang pagpatuman sa anti-bullying ordinance pinaagi sa paghimo sa implementing rules and regulations ug sa pagpaandar sa anti-bullying council. Sumala ni Konsehal Lorenzo Villapuerte, nakapahimangno ang datos sa City Population Division nga ang bullying usag gihapon sa nagunang problema sa mga batan-on nga nangayo og tabang sa teen center. Tungod niini iyang girekomenda kang Mayor Sebastian Basta Duterte ang pagpalihok sa konseho aron mapalig-on ang pagmonitor og pag-report sa mga kaso. Gitinguha usab sa syudad ang pag-establisar og anti-bullying help desk sa matag barangay aron adunay duulan ang mga biktima kung wala masulbad ang ilang kaso sa eskwelahan o trabahuan. Gipasabot ni Villapuerte nga ang tumong sa ordinansa dili ang pagsilot sa mga kabataan kundi ang paghatag kanila og higayon nga mag-usab pinaagi sa usong giya og suporta. SMNR Radio News Blast. Gipalihok sa Davao City ang mga lakang aron para sa ato ang mga ubang balita. Gisugdan na ang pagluwas sa 6 katoneladang premium dried fermented cacao beans gikan sa Davao paingon sa New Zealand, usa ka mahinungdanong lakang sa pagpalapad sa internasyonal nga merkado alang sa lokal nga kakao. Ang shipment resulta sa panagtambayayong sa Kapalong Cooperative ug sa Rautini, usa ka social enterprises nga nakabase sa New Zealand, uban sa suporta sa Department of Agriculture ug Department of Trade and Industry aron mapalambo ang kalidad sa produkto ug mapalapad ang access sa merkado. Sumala sa DA ug DTI ang kalampusan nagpakita og pag-uswag sa lokal nga kooperatiba pinaagi sa Philippine Rural Development Project nga nagtumong sa pagpalig-on sa produksyon ug kompetisyon sa mga mag-uuma sa internasyonal nga merkado. Gilaumaan nga ang maong export dili lang makahatag og bagong oportunidad sa negosyo kundi makadugang usab og kita sa mga mag-uuma ug mapalig-on sa ang reputasyon sa Davao del Norte isip usa kanag-unang producer sa dekalidad nga kakao sa kalibutan. SMNR Radio News Blast. Sa ubang balita din sa Davao City, giaprubahan na sa syudad sa Davao ang o sa City Council ang 3 million pesos nga financial nga tabang alang sa mga lokal nga panggamhanan nga gipahimutang ubos sa state of calamity human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao ni atong Hunyo 8. Ang pondo gikan sa 30% nga Quick Response Fund sa 2026 Disaster Risk Reduction and Management Fund sa syudad. Makadawat og 1 million pesos ang Davao Occidental o 500,000 ang General
Santos City, samtang ang Sarangani, Jose Abad Santos, Glan, Malapatan ug Alabel makadawat og 300,000 pesos matag usa. Gipasayon sa konseho ang pag-aproba pinaagi sa pagsuspenso sa ilang mga lagda aron dali nga mahatag ang ayuda ngadto sa mga apektadong lugar. Sumala sa NDRRMC kapin 1.29 billion pesos ang gibanabanang kadaot sa infrastruktura o kapuy-an tungod sa linog nga nakaigo sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargent ug BARM. SMNR Radio News Blast. Nadakpan mga kapartner sa mga otoridad ang duha ka suspect nga giingong nalambigit sa pagpangawat sa usa ka gadget store sa Turil, Davao City atol sa hot pursuit operation nga natapos sa usa ka checkpoint sa Barangay Suarez niadtong gabi sa Hulyo 1. Ang pagdakop na hitabo pinaagi sa hiniusang operasyon sa Turil Police Station ug mga kapulisan sa Iligan City. Nailan ang mga dakpan nga sila alias Aisa 37, alias Cal 33 anyos o parehong mga residente sa Didaan, Raman, Marawi City. Human sa ilang pagdakop, gidaladayon ang duha sa kustodiya sa Turil Police Station alang sa hustong legal nga proseso ug dugang pang mga investigasyon. Padayon usab ang koordinasyon sa mga otoridad aron masiguro ang paspas nga pagdakop sa uban pang mga persona nga posibleng nalambigit sa maong krimen. SMNR Radio News Blast. Usa ka batanong survivor sa violence against women and children o VAUC ang gitaguan sa ngalan nga Berta. Nakabawi siyang kumpiyansa ug tingog pinaagi sa teatro uban sa tabang sa Amayal Lai in Mindanao Incorporated. Usa ka ordinasyon nga nagpalambo sa katungod sa kabataan pinaagi sa creative arts. Gipaambit sa usa ka VAUC victim nga ang iyang lisod nga kasinatian sa pagkabata lakip na ang pagpang-abuso sa panagbangi sa pamilya, mibalik siyang hunahuna atol sa panaglali sa ilang balay sa niadtong Pasko sa 2025. Apan pinaagi sa teatro nakakatun siya sa pahayag sa iyang gibati o pag-atubang sa iyang trauma. Ang iyang pagbag-o gipakita usab ato sa paglunsad sa Child Friendly and Rights-Based Drug Education Project sa Eden Nature Park and Resort ni atong Hunyo 18. Diin mitambong siya isip usa ka young theater performer. Sumala sa mga tigdumala sa programa, ang teatro dili lamang usa ka porma sa arte, kundi usab epektibong paagi sa pag-ayo o emotional healing nga samad pagpaligon sa pagsalig sa kaugalingon ug paghatag og paglaom sa mga kabataang nakaagi og kalisdanan. SMNR Radio News Blast. Hoy nagpatuman mga kapartner og community outreach program ang mga law students sa Section Gayo sa Josemar College Foundation Incorporated JMCFI College of Law alang sa usa ka gatus ka persons deprived of liberty sa Correctional Institution for Women in Mindanao ni atong Hulyo 2. Ubos sa giya ni Attorney Vico Herona Pudos, naghatag ang grupo og legal nga serbisyo, psychological consultation, spiritual service, technical education assistance, briefing sa balaod sa Pilipinas, ingon man ang hygiene kits ug food packs. Gidawat sa ang mga estudyante ni DEPPF Superintendent Abel Dr. Ceruela uban sa suporta sa GMCFI College of Law, TESDA, VGP Law Office, GMCFI Guidance Assessment and Counseling Center ug Transform Global Faith Ministries. Pinaagi sa maong kalihukan nakabaton ang mga estudyante og aktwal nga kasinatian sa criminal justice system nga nakaghatag og pagtagad dili lamang sa silot kundi usab sa rehabilitasyon ug pagbag-o sa mga PDL. SMNR Radio News Blast. Sa balita dinhi sa Mindanao, giisugna ni San Juan City Mayor Francis Zamora og upat ka adlaw nga opisyal nga pagbisita sa Northwestern Mindanao aron mapaligon ang panag-ubanay sa mga lokal nga panggamhanan pinaagi sa pagpirma sa mga sisterhood agreement ug paghisgot sa mga maayong pamaagi sa pagdumala. Lakip siyang bisitahan ang Pagadian, Oroqueta, Ozamis Tangub, Misamis Occidental ug Lanao del Norte diin makigtagbo siya sa mga mayor o gobernador aron isgutan ang Local Government Support Fund, National Classroom Building Program ug uban pang mga
programa sa kalambuan. Sa iyang itineraryo mo pirma usab si Zamora og mga kasabutan sa kooperasyon uban sa mga syudad sa Pagadian, Oroqueta ug Osamis, samtang motambong usab siya sa multi-LGU sisterhood signing sa Tubod, Lanao del Norte ug selebrasyon sa Araw ng Lanao. Sumala sa San Juan City Government ang maong pagbisita kabahin sa padayon nga paningkamot sa syudad nga pagpalapad sa pakigtambayayong sa ubang LGU sa nasod alang sa maayong panggamhanan, turismo, edukasyon, panglawas, disaster resilience ug pagpalambo sa ekonomiya. SMNR Radio News Blast. Naka-record ang Northern Mindanao og pagkunhod sa gidaghanon sa krimen ug kaso sa online sexual abuse and exploitation sa mga kabataan sa unang tunga sa 2026. Sumala sa Regional Development Council 10 o RDC 10 sa iyang unang State of the Region address, giingon ni RDC Region 10 Chairperson og Misamis Occidental Governor Henry Uwaminal nga mikunhod og 12% ang focus crimes kumpara sa samang panahon ni aging tuig, samtang nagpabilin sa 87% ang crime solution efficiency rate sa rehiyon. May kunhod usab ang mga kaso sa online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC o child sexual abuse or exploitation material o SISAM gikan sa 22 ka kaso sa ikaduhang semestre sa 2025 ngadto sa upat nga lamang nga kaso sa unang semestre sa 2026. Wala usab na naitalang insidente sa Misamis Occidental. Sumala kang Waminal ang maong kalampusan bunga sa mas lig-on nga kampanya batok sa krimen, epektibong koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno ug padaayon nga suporta sa mga komunidad aron mapalig-on ang kalinaw ug kaluwasan sa rehiyon. SMNR Radio News Blast. Headlines. Headlines News Blast. Vice President Sara mibatiko sa Marcos administration tungod sa giingong maot nga panggamhanan. DOJ gilunsad ang National Anti-Corruption Strategy. Balitang international, kay OJC Young an adult camp sa Hong Kong malampuson. Alex Yala nahimo unang Pinay nga nakadaog sa Wimbledon Singles Open era. Showbiz News, Ariana Grande gipalangan ang pipila ka Internal Sunshine Tour concerts. Kana uban pang mga balita sa among pagbalik. SMNR Radio News Blast. This segment is brought to you by the Municipality of Malay, home of Boracay Island, the world's best beach. Kamo nagpaminaw sa DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Marami ka bang katanungan tungkol sa iba't ibang uri ng sakit? Nais mo bang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ito? At kung ikaw man ay nakararanas ng anumang sintomas, mas mainam na agad magpakonsulta sa mga doktor upang hindi na ito lumala pa. Kaya naman, narito ang programang SWAP para sa inyong kalusugan. Ito ang Health Hour, kung saan mapapakinggan ng live sina Dr. Rafael Victor Villanueva, Internal Medicine, at Dr. Christian Joy Villanueva, Pediatrician. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mapapanood ng live sa pamamagitan ng DXRD 711 at DXRD SMNI Davao Media Platforms. Sa bawat araw, sa bawat sandali, kami ay SMNI. Ang aming uniforme ay hindi lamang tela. Ito'y sagisag ng aming paninindigan. Ipinagmamalaki natin ang ating bansa at ang ating pagiging Pilipino. Pinagsama ng nagkakaisang layunin, ating isinusulong ang revolusyon sa media. Ang templong
tahanan ng Diyos at ang sinag, ang instrumento ng katotohanan, at liwanag na nagmumula sa iisang may likha. Pula, ang pag-ibig na nananalaytay sa ating mga ugat, ang dugo ng bawat bayaning Pilipino na nagbuwis buhay para sa ilang bayan. Itim ang kapangyarihan ng bansa at soberanya na tanging sa mamamayan lamang. Ang bawat Pilipinong handang ipagtanggol ang kalayaan at katarungan. Puti, ang kapayapaan at pag-asa. Taglay ang katapatan sa lupang sinilangan. Kami, ang SMNI. Salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagpanig sa katotohanan. Kamo nagpaminaw sa DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Nagsibya gikan sa King City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas dating mahal, kini ang DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Time check mga kapart, alas 6:48 sa buntag, ang oras atod kanato sa Malay, Boracay Island Destination. This segment is brought to you by the Municipality of Malay, home of Boracay Island, the world's best beach. Ang SMNI Radio News Blast. Sugdan na nato ang mga balita sa national. Gilunsad mga kapartner sa Department of Justice ang Philippine National Anti-Corruption Strategy aron mapaligoon ang kampanya sa gobyerno batok sa korupsyon ug mapauswag ang transparency ug accountability sa publiko. Sumala sa Office of the President, kabahin kini sa pagpatuman sa Pilipinas sa United Nations Convention Against Corruption ug magsilbing nasudnong balangka sa pagpugong ug pagsukol sa korupsyon. Ang programa naglangkob sa 5 ka nag-unang haligi: prevention, law enforcement, information sharing, international cooperation ug asset recovery aron mas mapaligon ang koordinasyon sa mga ahensya. Matod sa DOJ, dili lamang kinikutob sa paghimo og mga pulisiya kundi magpalihok usab sa og konkretong aksyon uban sa partisipasyon sa mga ahensya sa gobyerno, civil society, pribadong sektor ug akademya. SMNI Radio News Blast. Sa ubang balitang national, may pagawas og pahayag si Vice President Sara Duterte nga nag-ingon nga ang baguhay nga panagtigom sa EDSA White Plains nagpakita sa nagkadakong kabalaka sa publiko batok sa kasamtangang administrasyon. Matod niya, ang gobyerno giingong napasagdan ang mga nag-unang problema sa nasod sama sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, kakulang sa kasiguruhan sa trabaho o nagkataas nga gasto sa panginabuhi sa mga Pilipino. Gipasangilan usab ni Vice President ang administrasyon sa giingong paggamit sa sistema sa hustisya batok sa mga kritiko nga matod niya nagpatunghag og kabalaka sa kagawasan sa pagpahayag og demokratikong pananubag. Sa pagkakaroon ang maong mga pahayag nagpabiling aligasyon gikan sa Vice Presidente, wala pa gilakipan sa maong taho ang tubag og opisyal nga reaksyon sa Malacanang. SMNI Radio News Blast. Nilarga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. paingon sa Canada alang sa 4 ka adlaw nga opisyal nga pagbisita isip pagtubag sa investigasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Tumong sa biyahe, ingon niyang ang pagpalig-on sa relasyon tali sa Pilipinas ug Canada sa nataad sa panagtigayon, enerhiya, pamuhunan, labor ug uban pang estratehikong
kooperasyon. Gikatakdang makigatagbo usab ang presidente sa Filipino community o mga negosyante dito. Samtang anaa sa gawas sa nasod, gitulo ni Marcos isip government caretaker sila Executive Secretary Ralph Recto, Labor Secretary Francis Tolentino, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, aron magdumala sa adlaw-adlaw nga operasyon sa gobyerno. Ang opisyal nga pagbisita gilauman nga makahatag daw og dugang nga oportunidad og kooperasyon og pamumuhunan tali sa Pilipinas ug Canada. SMNR Radio News Blast. International News Blast. Malampuson nga nahuman ang KOJC Young and Adult Camp 2026 nga gipahigayon sa Southorn Stadium. Diin mitambong ang libuan ka Kingdom members ug workers aron ipakita ang ilang talento panagiusa og dedikasyon sa kalihukan. Nakig-uban usab sa selebrasyon ang banateros ug uban pang mga personalidad. Sa wala pa ang maong kalihukan, nagtinabangay ang mga volunteers o workers sa pagpangandam sa tanang kagamitan sa pagsugod sa programa. Gipasundayag sa 7 ka grupo gikan sa nagkadaiyang distrito ang ilang abilidad. Pinaagi sa mga kompetisyon sama sa power dance, sports, mana ug music fest. Midugang usab og kalingawan ang friendly basketball game tali sa team SMNI og team Banateros nga nakahatag og kasadya og kusog sa nga suporta gikan sa mga delegado ug mga nitan-aw. Natapos ang kampo uban sa malipayong panagiusa og pagpasalamat nga nagpakita sa espiritu sa kooperasyon og dedikasyon sa tanang miapil sa maong kalihukan. SMNR Radio Sports News. Naghimo og kasaysayan si Alex Yala human mahimong unang Pilipina nga nakadaog sa singles event sa Wimbledon Championship sa Open Era. Gipil din ni Yala ang Mexican player nga si Renata Zarazua sa first round, pinaagi sa score nga 6-1, 6-2 sulod lamang sa usa ka oras sa 19 minutes aron makauswag sa sunod nga hugna sa torneo. Atubang karon gawa sa singles competition mo apil usab si Yala sa women's doubles kauban ang si Czech player nga si Nikolna Vartsenkova. Showbiz News Blast. Gipalangan ni Ariana Grande ang tulo ka konserto sa iyang Eternal Sunshine Tour sa New York City ug Boston tungod sa wala damhang mga hagit sa production. Sa iyang mensahe sa Instagram, nangayo og pasaylo ang singer sa iyang mga fans og miingon nga ang pagbalhin sa schedule mao ang labing luwas nga paagi aron masiguro nga hapsay og sakto ang pagdagan sa dako niyang stage production. Ang concert sa Brooklyn nga orihinal nga nakaschedule sa July 12 ibalhin sa July 14, samtang ang duha ka show sa Boston nga July 22 ug 24 ibalhin sa 23 ug 26. Ang tanang orihinal nga ticket balido gihapon alang sa mga bag-ong petsa. Gipasagbot usab ni Ariana Grande nga ang Eternal Sunshine Tour special kaayo kaniya tungod kay kini ang iyang unang headlining tour sukad 2019 ug posible usab nga mahimong katapusang tour sa dugay nga panahon. Diin ni saad siyang ihatag ang iyang pinakamaayo alang sa iyang mga fans. SMNR Radio News Blast. Alang sa atong Words of the Sun. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. When you have faith, you will see the unlimited God who can do anything for you. Kung ikaw adunay pagtuo, makita nimo ang walay kinituban nga Ginoo nga makabuhat og bisang unsang butang alang kanimo. SMNR Radio News Blast. Og mao kana mga kapartner ang nakalap natong balita karong kabuntagon sa ngalan sa buong pwersa sa DXRD 711 SMNI Davao. Sa atong presidente Sir Marlon Rosete, sa technical side Sir Nelson Salada. Ako ni Tigbalita, ako si kapartner Vic Tahud para sa Dios ug sa Pilipinas natong mahal. Inyong napaminawan ang mga labas ug init na mga balita hatod kaninyo sa SMNI Radio News Blast. Uban ni kami sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagtutok para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. This segment is brought to you by the Municipality of Malay, home of Boracay Island, the world's best beach.
Kamo nagpaminaw sa DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Marami ka bang katanungan tungkol sa iba't ibang uri ng sakit? Nais mo bang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ito? At kung ikaw man ay nakararanas ng anumang sintomas, mas mainam na agad magpakonsulta sa mga doktor upang hindi na ito lumala pa. Kaya naman, narito ang programang SWAP para sa inyong kalusugan. Ito ang Health Hour, kung saan mapapakinggan ng live sina Dr. Rafael Victor Villanueva, Internal Medicine, at Dr. Christian Joy Villanueva, Pediatrician. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At mapapanood ng live sa pamamagitan ng DXRD 711 at DXRD SMNI Davao Media Platforms. Nagsibya gikan sa King City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas dating mahal, kini ang DXRD 711 SMNI Radio Davao. Kapartner mo sa balita o serbisyo.